Sa boxing, bihirang magtapos ang mga tunggalian kapag tumunog na ang huling kampana. Nagtatagal ang mga ito sa mga debate, bumabalik sa mga panayam, at muling lumilitaw tuwing nagbabago ang mga pangyayari ng sapat upang gawing tila kapanipaniwala muli ang imposible. Ilang tunggalian lamang ang nagpapakita ng katotohanan ito ng higit pa sa mahaba at masalimuot na kasaysayan sa pagitan Manny Pacquiao-Floyd Mayweather Jr., mahigit isang dekada matapos ang kanilang una at tanging laban. Ang tanong ay ayaw mawala, si Pacquiao ba ay muling patungo kay Mayweather, at kung gayon, bakit ngayon? Sa unang tingin, ang ideya ay parang pamilyar, halos pangkaraniwan. Sa paglipas ng mga taon, ang mga tsismis ng isang rematch ay paulit-ulit na lumitaw, kadalasang hinihimok ng nostalgia o haka-haka ng promosyon. Karamihan sa mga sandaling iyon ay mabilis na nawala, itinatag bilang hindi makatotohanan dahil sa edad, tiempo, o mga komplikasyon sa pananalapi. Ngunit ang kasalukuyang talakayan ay may ibang tono. Hindi lamang ito pinalalakas ng pagnanais ng mga tagahanga o ingay sa social media. Ito ay hinubog ng mga kamakailang aksyon ni Pacquiao, nagbabagong dinamika sa ekonomiya ng boxing, at isang esport na lalong komportable na muling balikan ang nakaraan nito upang patatagin ang isang hindi tiyak na hinahara. Ang pagbabalik ni Pacquiao sa ring noong 2025 ay agad na nagbago ng usapan. Pagkatapos ng ilang taon na malayo sa profesional na boxing, bumalik siya sa piling kompetisyon at ipinakita na hindi na siya kontento na manatiling isang simbolikong figura. Ang pagganap ay hindi nagmumungkahi ng pangingibabaw, ngunit kinumpirma nito ang kaugnayan. Para sa isang mandirigma na matagal nang nailalaawan sa lakas ng loob, katapangan, at walang humpay na pressure, ang simpleng pagpapatunay na kaya pa rin niyang makipagkumpetensya sa mataas na antas ay sapat na upang muling buksan ang mga pintong dating tila permanenteng sarado. Kasabay ng pagbabalik na iyon ay ang panibagong pagsusuri sa mga intensyon ni Pacquiao. Sa edad na karamihan sa mga mandirigma ay nanunungkulan na sa mga seremonyal na tungkulin, ang kanyang kahandaang sumali sa seryosong kompetisyon ay nagpadala ng mensahe. Hindi ito isang pamamaalam na paglilibo. Ito ay isang kalkuladong muling pagpasok. At nang muling kumasok si Pacquiao sa mapagkompetensyang usapan, hindi maiwasang sumunod ang pinakahindi nalutas na tunggalian ng esport. Ang unang laban ni Mayweather at Pacquiao noong 2015 at makasaysayan sa laking ngunit nakakakita sa pagtangga. Sa pinansyal, sinisira nito ang mga rekord. Sa kultura, nangibabaw ito sa pandaigdigang atensyon. Sa kompetisyon, iniwan nitong hindi nasyahan ang maraming manonood. Malinaw na nanalo si Mayweather sa mga scorecard. Ngunit ang laban ay kulang sa drama na inaasahan na marami pagkatapos ng mga taon ng paghahanda. Kalaunan ay isiniwalat ni Pacquiao ang isang pinsala sa balikat, na nagpalala ng debate kung napanood ba ng mga tagahanga ang laban na ipinangako sa kanila. Ang mga argumentong iyon ay hindi kailanman naayos, huminto lamang. Ang pagbabago ay ang konteksto. Noong 2015, parehong pinoprotektahan pa rin ng dalawang lalaki ang mga pangunahing pamana. Sa kasalukuyan, pareho silang kumikilos sa isang espasyo kung saan ang pamana ay halos kumpleto at ang interpretasyon ay mas mahalaga kaysa sa tagumpay. Binabago ng pagbabagong ito ang mga nakataya. Ang isang rematch ay hindi na tungkol sa supremacy o pound-for-pound rankings. Ito ay tungkol sa pagkontrol sa naratibo, tungkol sa kung paano naalala ng kasaysayan ang mga hindi natapos na gawain. Ang mga kamakailang pampublikong komento ni Pacquiao ay maingat, kahit na sinusuka. Hindi siya nagbigay ng direktang mga hamon o ultimatum. Sa halip, nagsalita siya tungkol sa pagiging bukas, tungkol sa pakikinig, tungkol sa pagsusuri ng mga oportunidad na may katuturan kapwa sa kompetisyon at kasaysayan. Ang pagpipigil na ito ay kabaligtaran ng mga naunang yugto ng kanyang karera. Noong ang ambisyon ay malakas at ang momentum ay pare-pareho. Ngayon, ang kanyang diskarte ay nagmumungkahi ng deliberasyon sa halip na paghabol. Mahalaga ang pagiging maingat na iyon. Sa modernong boxing, karaniwan ang mga tahasang pagtanggi, na kadalasang ginagamit upang pilitin ang mga negosasyon sa mata ng publiko. Pumili si Pacquiao ng ibang ruta, na nagpapahintulot sa espekulasyon na lumaki ng hindi nangangako ng sarili sa pamamagitan ng salita. Ang resulta ay isang kapaligiran kung saan ang posibilidad ay mas kapanipaniwala dahil hindi ito agresibong ibinebenta. Sa kabilang panig ay nakatayo si Mayweather, na ang relasyon sa espekulasyon ay palaging estratehiko. Simula nang magretiro mula sa profesional na boxing, nanatili siyang nakikita sa pamamagitan ng mga eksibisyon at pagpapakita. Pinapanatili ang kaugnayan ng hindi tinatanggap ang tunay na panganib. Sa tuwing iniugnay ang kanyang pangalan kay Pacquiao, hindi siya direktang tumutugon sa pamamagitan ng pananahimik, paglihis, o malawak na pahayag tungkol sa negosyo at tiempo. Ang kalabuan na ito ay nagpapanatili sa kanyang mga opsyon na bukas at nagpapanatili ng impluensya. Ang nagpapaiba sa kasalukuyang sandali ay ang pagkakahanay ng mga insentibo. Ang boxing, bilang isang esport, ay naglalakbay sa pagkakawatak-wata.
Ang mga titulo ay nakakalat sa iba't ibang organisasyon. Ang mga umuusbong na bituin ay nahihirapang makakuha ng pare-parehong pandaigdigang atensyon. Ang mga promoter ay lalong umaasa sa mga kinikilalang pangalan upang iugnay ang mga pangunahing kaganapan. Sa kapaligirang ito, ang isang rematch ni Mayweather at Pacquiao ay nag-alok ng katatagan. Ito ay isang kilalang kwento na may napatunayang abo. Para kay Pacquiao, ang insentibo ay hindi gaanong pinansyal kaysa pilosopikal. Ang kanyang karera ay palaging binibigyang kahulugan ng pakikipag-ugnayan sa halip na pag-iwas. Ang mga pagkatalo ay hindi kailanman nakahadlang sa kanya sa pagbabalik. Ang aktibidad, hindi ang pagiging perpekto, ang humuhubog sa kanyang pamana. Ang pagharap muli kay Mayweather ay naayon sa pagkakakilanlang iyon. Isang kahandaang harapin ang isang kabanata na hindi kailanman naramdamang kumpleto. Para kay Mayweather, ang kalkulasyon ay nananatiling mas komplikado. Ang kanyang pamana ay hindi mapaghihiwalay sa kawalan ng pagkatalo. Ang pagtanggap ng isang rematch ay nagdudulot ng kawalan ng katiyakan, kahit na ang konteksto ay nagbibigay ng proteksyon. Gayunpaman, ang pagtanggi ay nagpapatibay sa isang salaysay na sumunod sa kanya sa buong karera niya, na pinili niya ang kaligtasan kaysa sa pagiging pinal. Walang resulta ang alinman sa mga resulta. Pinalalakas ng modernong tanawin ng media ang tensyong ito. Tinitiyak ng mga streaming platform, pandaigdigang broadcast, at digital na komentaryo na ang bawat desisyon ay agad at walang humpay na nabubu. Kakaunti ang puwang para sa mga tahimik na pagtatapos o malabong pagtatapos. Ang katahimikan ay nagiging isang pahayag. Ang aksyon ay nagiging isang referendum. Habang lumalaki ang haka-haka, ang tanong ay banayad na nagbabago. Hindi na lamang kung gusto ni Pacquiao ang laban. Ito ay kung ang mga kondisyon ngayon ay pabor sa pagtanggap ng isa't isa. Parehong mas matanda ang mga boksingero. Parehong ligtas sa pananalapi. Parehong kumikilos sa labas ng mga presyon ng mga anggo at titulo. Ang mga hadlang na dating nagpakomplika sa mga negosasyon, tunggalian sa promosyon, mga tunggalian sa network, panganib sa kompetisyon, ay hindi na gaanong matigas kaysa dati. Gayunpaman, pinapahina ng kasaysayan ang optimismo. Ang unang laban ay tumagal na maraming taon upang makumpleto sa kabila ng pangkalahatang demand. Ang kawalan ng tiwala, tiempo, at estratehikong pag-aatubili ay nagpaantala sa sandali hanggang sa ang karamihan sa kalamangan nito sa kompetisyon ay kumupas. Ang alaalang iyon ay nananatili, na humuhubog sa mga inaasahan at pag-alinlangan. Gayunpaman, ang pag-uusap ay tumatangging mamatay dahil ito ay nagsasalita ng isang bagay na mahalaga sa pagkukuwento ng palakasan, ang pagnanais para sa pagtatapos. Ang mga tagahanga ay hinilaging nangangailangan ng ibang resulta. Minsan, kailangan nila ng ibang sandali, isa na hinuhubog ng katapatan sa halip na pagmamadali, ng pagninilay sa halip na tunggalian. Habang patuloy na inilalagay ni Pacquiao ang kanyang sarili sa loob ng esport, bawat galaw ay binibigyang kahulugan sa pamamagitan ng lente ni Mayweather. Ang mga schedule ng pagsasanay, mga pagpapakita sa promosyon, at mga pabigla-biglang pahayag ay sinusuri para sa kahulugan. Sinadyaman o hindi, pareho ang epekto. Ang tunggalian ay muling pumasok sa kamalayan ng publiko ng may kakaibang kalinawan. Ang tanong ngayon ay hindi kung mahalaga ang isang rematch. Ito ay kung handa ba ang parehong lalaki na hahayaang umunlad ang kwento lampas sa orihinal nitong katapusan. Sa isang esport na tinukoy ng komprontasyon, ang mga pinaka-nagbubunyag na sandali ay madalas na nangyayari bago pa man mapagkasunduan ang isang laban. At habang pinapanood ng mabuti ng mundo ng boxing, isang katotohanan ang nagiging malinaw. Kapag gumagalaw si Pacquiao, ang nakaraan ay gumagalaw kasama niya, at ang anino ni Mayweather ay nananatiling imposibleng baliwalain. Upang maunawaan kung bakit ang posibilidad ng isa pang pagkikita sa pagitan Manny Pacquiao Floyd Mayweather Jr. patuloy na nakakakuha ng atensyon, kinakailangang balikan kung paano nabuo ang kanilang unang laban, at kung bakit, sa kabila ng makasaysayang saklaw nito, hindi nito lubos na nasiyahan ang esport. Ang laban noong 2015 ay hindi lamang isang paligsahan sa pagitan ng dalawang kampiyon. Ito ay produkto ng mga taon ng pag-asam, pagkasira ng negosasyon, at pagkadismaya ng publiko na nagpabago nito sa isang kultural na kaganapan bago pa man tumuntong sa ring ang alinman sa kanila. Sa huling bahagi ng 2000s at unang bahagi ng 2010s, sina Pacquiao at Mayweather ay may magkaparehong landas sa tuktok ng welterweight landscape ng boxing. Parehong nangingibabaw, parehong pandaigdigang atraksyon, at pareho silang kumakatawan sa magkasalungat na pilosopiya ng labanan. Ang estilo ni Pacquiao ay agresibo at walang humpay, nakabatay sa lakas ng tunog, anggulo, at patuloy na presyon. Ang diskarte ni Mayweather ay sinusukat at nagtatanggol. Inuuna ang kontrol, katumpakan, at pag-iwas sa hindi kinakailangang pinsala. Ang kanilang hindi maiiwasang banggaan ay parang isang natural na endpoint para sa isang panahon. Ngunit ang hindi maiiwasang pagbabago ay hindi isinalin sa agarang pag-usad.
Paulit-ulit na natigil ang mga negosasyon. Pinakatanyag dahil sa mga protocol ng drug testing at paghahati ng kita. Ang bawat pagkaantala ay nagpatindi ng hinala. Inakusahan ng mga tagahanga ang magkabilang panig ng pag-iwas, bagamat magkakaiba ang mga salaysay depende sa katapatan. Nang sa wakas ay inanunsyo ang laban, lumipas na ang mga taon at ang mga inaasahan ay halos hindi makatotohanang lumaki. Nang maganap ang laban noong Mayo 2015, nagbigay ito ng kalinawan sa mga scorecard ngunit may kalabuan sa memorya. Nanalo si Mayweather sa isang unanimous decision, gamit ang galaw at tiempo upang neutralisahin ang depensa ni Pacquiao. Mula sa teknikal na pananaw, ang resulta ay napagpasyahan. Mula sa emosyonal na pananaw, marami ang nakaramdam ng hindi pagkagusto. Maingat ang aksyon. Limitado ang mga palitan. Ang dramang inaasahan ng mga tagahanga pagkatapos ng mga taon ng pag-iipon ay hindi kailanman ganap na natupad. Halos kaagad, naging bahagi ng kwento ang konteksto. Isiniwalat ni Pacquiao ang isang pinsala sa balikat na nangailangan ng operasyon pagkatapos ng laban. Ang pagbubunyag ay nagpasiklab ng debate tungkol sa pagiging patas at tiempo. Ikinatwiran ng mga taga-suporta na ang pinsala ay kompromiso ang kanyang paggana. Tumutol ang mga kritiko na ang mga pinsala ay bahagi ng boxing at na si Mayweather ay nagsagawa ng isang superior na plano ng laro anuman ang mangyari. Nanatiling hindi nagbago ang opisyal na resulta, ngunit ang salaysay ay nabali. Ang bali na iyon ang sentro kung bakit ang tunggalian ay hindi kailanman natapos ng malinis. Ang kasaysayan ng boxing ay puno ng mga pagpapasyang resulta na gayunpaman ay nag-aanyaya ng mga rematch dahil ang mga pangyayari ay tila hindi nalutas. Sa kasong ito, pinalaki ng laki ng kaganapan ang bawat tanong na walang kasagutan. Ang laban ay ibinebenta bilang tiyak, ngunit nag-iwan ito ng puwang para sa interpretasyon. Sa palakasan, sa espasyong iyon umuunlad ang haka-haka. Sa mga taon kasunod ng laban, ang parehong mga boksingero ay gumawa ng mga pagpili na nagpalakas sa kanilang mga pagkakakilanlan. Nagretiro si Mayweather mula sa propesyonal na boksingero ng walang talo, pinanatili ang kanyang rekord at maingat na pinangangasiwaan ang kanyang mga pagpapakita. Patuloy na lumaban si Pacquiao, tinatanggap ang mga panganib laban sa mga mas batang kalaban at niyakap ang kawalan ng katiyakan na palaging tumutukoy sa kanyang karera. Ang magkakaibang landas na ito ang humubog kung paano binibigyang kahulugan ng mga tagahanga ang resulta noong 2015. Tila isang boksingero ang umalis, ang isa naman ay tila hindi kayang tapusin ang kabanata. Gayunpaman, binabago ng panahon ang pananaw. Ang dating parang isang pinalampas na pagkakataon ay unti-unting nagiging hindi natapos na gawain. Habang tumatanda si Pacquiao ngunit nanatiling aktibo, muling lumitaw ang mga tanong. Maaari bang mas epektibong masubukan ng isang mas malusog na bersyon si Mayweather? Binago ba ng pagkaantala ang balanse ng kompetisyon? May isasagot ba ang isang rematch, o lalo lamang magpalubha sa memorya? Para kay Mayweather, ang unang laban ay akma sa kanyang mas malawak na salaysay. Pinatutunayan nito ang kanyang diskarte, pasensya, depensa, at kahusayan sa estratehiko. Para kay Pacquiao, namumukod tangi ito sa iba pang bahagi ng kanyang karera, hindi dahil isa itong pagkatalo, kundi dahil parang hindi ito kumpleto. Ang kawalan ng simpatiya na ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang panibagong usapin tungkol sa pangalawang laban ay kadalasang tila mas natural na nagmumula sa panig ni Pacquiao, kahit na iniiwasan niya ang mga tahasang hamon. Ang esport mismo ay nagbago mula noong 2015. Ang modelo ng ekonomiya ng boxing ay lumipat patungo sa pandaigdigang streaming at pagkonsumo batay sa kaganapan. Binabalikan ngayon ng mga tagahanga ang mga nakaraang tunggalian hindi lamang sa pamamagitan ng mga highlight reel, kundi sa pamamagitan ng patuloy na digital na talakayan. Sa kapaligirang ito, ang mga makasaysayang laban ay hindi kailanman static. Ang mga ito ay patuloy na binibigyang kahulugan, naiimpluwensyahan ng mga bagong pagganap, mga bagong panayam, at mga umuusbong na inaasahan. Ang kamakailang pagbabalik ni Pacquiao sa mataas na antas ng kompetisyon ay muling nagpasigla sa mga muling pagpapakahulugan na ito. Ang kanyang kahandaang bumalik sa ring ay nagmumungkahi ng isang pag-iisip na hindi tugma sa permanenteng pagtatapos. Ang bawat nagpapakita ay nagpapatibay sa ideya na tinitingnan niya ang kanyang karera bilang patuloy sa halip na natapos. Sa kabaligtaran, ang kontroladong kawalan ni Mayweather ay nagpapatibay sa ibang mensahe, na ang kanyang kwento ay kumpleto at hindi nangangailangan ng rebisyon. Gayunpaman, ang pagtitiyagan ng pag-uusap ay nagmumungkahi na ang pagkumpleto ay hindi pangkalahatang napagkasunduan. Patuloy na itinuturing ng mga tagahanga, komentarista, at promoter ang unang laban bilang isang sandali na sumagot sa mga tanong nang hindi pinapatahimik ang mga ito. Ang tensyong iyon ay nagpapanatili ng interes, kahit matagal nang magretiro ang mga sinturon. Mula sa isang makasaysayang pananaw, ang mga rematch ay kadalasang hindi gaanong nagsisilbing baguhin ang mga resulta, kundi upang ikonteksto ang mga ito.
Pinapayagan nito ang mga boksingero na makikita sa ilalim ng iba't ibang mga pangyayari na nagpapakita kung gaano kalaki ang orihinal na resulta ay tinutukoy ng tiempo sa halip na prioridad. Sa ganitong diwa, ang apela ng isa pang laban ni Pacquiao at Mayweather ay wala sa pagbaligtad ng kasaysayan, kundi sa pagpino nito. Ang unang laban ay palaging mananatiling isang mahalagang kaganapan. Tinutukoy nito ang isang panahon sa pananalapi at kultura. Ngunit ang kahalagahan ay hindi ginagarantiyahan ang kasiyahan. Ang katotohanan na ang talakayan ay nagpapatuloy ng mahigit isang dekada ang lumipas ay binibigyang diin kung gaano kalalim ang laban na nananatiling nakatanim sa kolektibong kamalayan ng boxing. Habang inipoposisyon ni Pacquiao ang kanyang sarili para sa maaring maging huling yugto ng kanyang karera, ang bawat opsyon ay tinimbang laban sa kasaysayang iyon. Ang isang rematch kay Mayweather ay hindi nangangako ng pagtubos sa tradisyonal na kahulugan. Sa halip, mag-aalok ito ng pananaw, isang pagkakataon na muling bisitahin ang tumutukoy na tunggalian ng isang henerasyon ng walang pagkapurahan at mga limitasyon na humubog sa orihinal. Kung ang gayong pagkikita ay mangyayari sa huli ay nananatiling hindi tiyak. Ang malinaw ay mahalaga pa rin ang unang laban, hindi dahil nangangailangan ito ng pagtutuwid, kundi dahil hindi nito lubusang nalutas ang mga tanong na bumangon nito. Sa boxing, ang mga hindi nasagot na tanong na iyon ay kadalasang mas makapangyarihan kaysa sa mga tiyak na sagot, na tinitiyak na ang ilang tunggalian ay mananatiling buhay kahit matagal na matapos ang huling pagtunog ng kampana. Anumang panibagong talakayan tungkol sa isang posibleng pagkikita sa pagitan Manny Pacquiao-Floyd Mayweather Jr., hindi maihihiwalay sa kapaligirang ginagalawan ngayon na modernong boxing. Ang esport na nagbalangkas ng kanilang unang engkwentro noong 2015 ay hindi na katulad ng umiiral ngayon. Nagbago ang mga estrukturang pinansyal, nagbago ang mga gawain na manonood, at ang mga motibasyon na dating nagtulak sa mga piling mandirigma ay umunlad sa mga paraan na humuhubog sa kung paano sinusuri ang mga comeback at rematch. Noong kalagitnaan ng dekada 2010, ang sentro ng grabidad ng ekonomiya ng boxing ay matatag na nakasalalay sa tradisyonal na pay-per-view. Kinontrol ng mga network, promoter, at mga sanctioning bodies ang access, habang ang mga mandirigma ay nakipagnegosasyon sa loob ng mahigpit na estruktura. Nagtagumpay ang unang laban ni Pacquiao at Mayweather dahil perpektong naayon ito sa modelong iyon. Isang nag-iisang, napakalaking kaganapan na nag-concentrate ng atensyon at nagbigay katwiran sa mga presyong makapagbasag ng rekord. Ngayon, ang tanawin ay mas pira-piraso. Nakikipagkumpetensya ang mga streaming platform sa cable. Kinokonsumo ng mga pandaigdigang manonood ang mga laban sa iba't ibang time zone. Ang kita ay ipinamamahagi sa pamamagitan ng mga subscription, sponsorship, at internasyonal na paglilisensya sa halip na mga transaksyong isang gabi lamang. Mahalaga ang pagbabagong ito dahil binabawasan nito ang ilang mga hadlang habang pinapasok ang iba. Sa isang banda, ang mga mandirigmang may pandaigdigang pagkilala ay maaring kumita ng kanilang mga pangalan ng mas flexible. Sa kabilang banda, ang pagpapanatili ng pangmatagalang kaugnayan ay nangangailangan ng patuloy na pakikipag-ugnayan. Sa ganitong kapaligiran, ang mga nakikilalang tunggalian ay nagiging mga puwersang nagpapatatak. Nag-aalok ang mga ito ng kakayahang mahulaan sa isang merkado na tinukoy ng pabago-bagong pananaw. Mula sa pananaw ng negosyo, ang isang rematch ni Pacquiao at Mayweather ay kumakatawan sa katiyakan, hindi lamang sa kita, kundi pati na rin sa atensyon. Para kay Pacquiao, ang motibasyon ay hindi kailanman purong pinansyal. Ang kanyang mga pagpipilian sa karera ay palaging sumasalamin sa isang kahandaang ipagpalit ang seguridad para sa hamon. Kahit na matapos makamit ang kayamanan at pandaigdigang katanyagan, patuloy niyang tinatanggap ang mga mahihirap na laban, kadalasan laban sa mga mas batang kalaban. Hindi siya napigilan ng mga pagkatalo. Ang aktibidad ang nagtakda sa kanya. Ang pattern na iyon ay nanatiling pare-pareho sa mga huling yugto ng kanyang karera. Ang kanyang pagbabalik sa kompetisyon ay nagpapahiwatig na hindi siya interesado sa mga seremonyal na nagpapakita. Siya ay motibado pa rin ng pakikilahok kaysa sa preserbasyon. Ang mga motibasyon ni Mayweather ay mas komplikado sa kasaysayan. Bagamat niyakap niya ang palabas, ginawa niya ito sa kanyang sariling mga termino. Ang tagumpay sa pananalapi ay palaging nakabalangkas bilang ebidensya ng estratehikong katalinuhan kaysa sa oportunismo. Ang kanyang mga eksibisyon pagkatapos ng pagreretiro ay perpektong akma sa pattern na ito. Lumilikha sila ng kita at visibility nang hindi siya inilantad sa mga variable na tumutukoy sa competitive boxing. Mula sa pananaw ng negosyo, ang mga ito ay mahusay. Mula sa pananaw ng palakasan, limitado ang mga ito. Ang isang pinahintulutang rematch kay Pacquiao ay nakakasagabal sa kahusayan na iyon. Kahit walang nakatayang titulo, ang ganitong laban ay muling nagdudulot ng kawalan ng katiyakan. Ang mga hukom, komisyon, at opinyon ng publiko ay bumabalik sa ekwasyon. Ang resulta ay nagiging permanente sa paraang hindi kailanman mangyayari ang mga eksibisyon.
Para sa isang boksingero na ang pamana ay nakabatay sa kawalan ng pagkatalo, ang pagkakaibang ito ay kritikal. Kasabay nito, ang pinansyal na bentahe ng isang lehitimong rematch ay nananatiling malaki. Sa kabila ng mga pagbabago sa mga gawi sa pagkonsumo, ang mga pangunahing kaganapan sa boxing ay nakakakuha pa rin ng mataas na atensyon. Ang internasyonal na interes kay Pacquiao ay nananatiling malakas, lalo na sa Asya, habang ang tatak ni Mayweather ay patuloy na umalingaw-ngaw sa buong mundo. Kapag pinagsama, kinakatawan nila ang isang bihirang tagpo ng abot na kakaunti lamang ang mga modernong laban na maaring gayahin. Ang pinansyal na realidad na ito ay sumasalubong sa edad sa mga komplikadong paraan. Ang parehong boksingero ay lampas na sa punto kung saan tinutukoy ng mga titulo ang kanilang halaga. Bilang resulta, nagbabago ang dinamika ng negosasyon. Mas kaunting pagkapurahan, ngunit mas kaunting panlabas na presyon. Ang mga desisyon ay ginagabayan ng personal na kalkulus kaysa sa pangangailangan sa kaera. Sa kontekstong ito, kahit ang matagal na katahimikan ay nagiging makabuluhan. Ang pampublikong kustura ni Pacquiao ay nagmumungkahi ng pagiging bukas. Hindi niya itinuring ang mga potensyal na kalaban bilang mga target, kundi bilang mga opsyon. Ang wikang ito ay sumasalamin sa mas malawak na pag-unawa sa kanyang posisyon. Hindi na niya kailangang pilitin ang mga pagkakataon. Sinusundan siya ng interes. Ang kalagayang iyon ay nagpapahintulot sa kanya na isaalang-alang ang mga laban batay sa halaga ng salaysay sa halip na obligasyon. Ang diskarte ni Mayweather, sa kabaligtaran, ay nananatiling nakaugat sa impluensya. Ang kanyang pananahimik ay estratehiko, na nagpapahintulot sa demand na lumaki ng hindi kumukuha ng supply. Ang taktikang ito ay nagsilbi ng maayos sa kanya sa buong karera niya. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa tiempo, kinokontrol niya ang persepsyon. Habang tumatagal ang haka-haka ng walang resolusyon, mas malaki ang kabayaran sa huli, maging sa aksyon o pagtanggi. Sa kritikal na aspeto, ang mga modernong manonood ng boxing ay may ibang kahulugan sa mga estratehiyang ito kaysa noong nakaraan. Ang transparency ay lalong pinahahalagahan. Inaasahan ng mga tagahanga ang direktiba. Ang matagal na kalabuan ay maaring basahin bilang kalkulasyon sa halip na kumpiyansa. Ang pagbabagong ito ay naglalagay ng banayad na presyon sa mga boksingero na ang mga karera ay itinayo sa ibang panahon. Ang papel ng mga promoter at platform ay lalong nagpapakomplikado sa larawan. Hindi tulad noong 2015, nang ang tunggalian sa promosyon ay naantala ang mga negosasyon. Ang ekosistem ngayon ay mas tuloy-tuloy. Ang mga boksingero ay nagpapatakbo ng may higit na kalayaan. Mas karaniwan ang mga cross-platform deal. Bagamat nananatili ang mga balakid, ang mga ito ay hindi gaanong estruktural at mas estratehiko. Ginagawa nitong mas kapansin-pansin ang kawalan ng isang deal. Mula sa isang mas malawak na pananaw, ang esport mismo ay may insentibo na muling bisitahin ang mga pamilyar na pangalan. Ang boxing ay nahaharap sa kompetisyon hindi lamang mula sa mixed martial arts, kundi mula sa isang masikip na merkado ng libangan. Ang atensyon ay pira-piraso. Dahan-dahang lumilitaw ang mga bagong bituin. Sa ganitong kapaligiran, ang mga lumang laban ay nag-alok ng isang shortcut patungo sa kaugnayan. Pinagsasama-sama nito ang mga henerasyon at nagbibigay ng pagpapatuloy ng naratibo. Ngunit ang pag-asa sa nakaraan ay may kaakibat na panganib. Ang labis na pagbibigay diin sa nostalgia ay maaring makahadlang sa pagunlad ng mga bagong talento. Ikinakatwiran ng mga kritiko na ang paulit-ulit na pagtuon sa mga kilalang pangalan ay sumasalamin sa isang pagkabigo na bumuo ng hinahara. Kinontra ng mga taga-suporta na ang mga lumang laban ay nagpapanatili ng interes na sa huli ay nakikinabang sa buong ekosistema. Parehong may katotohanan ang mga pananaw. Para kina Pacquiao at Mayweather, ang mga debateng ito ang bumubuo sa backdrop ng mga personal na desisyon. Naunawaan ng bawat isa na ang isang rematch ay bibigyang kahulugan hindi lamang bilang isang individual na pagpipilian, kundi bilang isang pahayag tungkol sa direksyon ng esport. Ang pagtanggap ay nagpapahiwatig ng pakikipag-ugnayan sa kasalukuyan. Ang pagtanggi ay nagpapatibay sa awtoridad ng nakaraan. Sa huli, ang motibasyon sa yugtong ito ng isang karera ay bihirang mag-isa. Ang pagmamataas, kuryosidad, insentibo sa pananalapi, at kontrol sa naratibo ay pawang nagtatagpo. Ipinahihiwatig ng kasaysayan ni Pacquiao na ang kuryosidad at pakikipag-ugnayan ay kadalasang mas mahalaga kaysa sa pag-iingat. Ipinahihiwatig ng kasaysayan ni Mayweather ang kabaligtaran. Ang pagkakaibang iyon ang tumutukoy kung bakit nananatiling nakakahimok ang posibilidad. Habang patuloy na umuunlad ang modernong tanawin ng boxing, nananatili ang tanong, pinapaboran ba ngayon ng kapaligiran ang resolusyon o ginagantimpalaan ba nito ang pagpipigil? Para sa dalawang boksingero na ang mga karera ay humubog sa isang panahon, ang sagot ay mabubunyag ng maraming bagay tungkol sa esport na kanilang iniwan at tungkol sa mga pamana na kanilang pinoprotektahan. Habang ang mga modelo ng negosyo, mga naratibo ng media, at mga debate sa pamana ay humuhubog sa labas ng boxing,
Ang esport ay sa huli ay sumasagot sa isang hindi maiiwasang katotohanan, kung ano ang nangyayari sa loob ng ring. Anumang panibagong talakayan tungkol sa Manny Pacquiao-Floyd Mayweather Jr. kalaunan ay bumabalik sa parehong pangunahing tanong, ano ang inaalis ng oras, at ano ang iniiwan nito? Ang edad ay madalas na tinatalakay sa boxing bilang isang numero, ngunit ang mga epekto nito ay bihirang magkapareho. Ang mga boksingero ay tumatanda ng pagkakaiba depende sa estilo, pinsalang natanggap, at pag-asa sa mga pisikal na katangian. Sa bagay na ito, sina Pacquiao at Mayweather ay kumakatawan sa magkasalungat na mga pag-aaral ng kaso. Ang tagumpay ni Pacquiao ay kasaysayang nakadepende sa bilis, lakas ng tunog, at patuloy na presyon sa depensa. Ang dominasyon ni Mayweather ay nakabatay sa tiempo, antisipasyon, at kahusayan sa depensa. Ang mga pagkakaibang ito ay mas mahalaga ngayon kaysa noong kanilang mga kalakasan. Ang karera ni Pacquiao ay tinutukoy ng galaw. Dinaig niya ang mga kalaban sa pamamagitan ng paglikha ng mga anggulo, paghagis ng mga kombinasyon, at pagpapanatili ng bilis na kakaunti ang makakapantay. Ang estilo na iyon ay nangangailangan ng pambihirang cardiovascular endurance at eksplosibong galaw. Habang tumatanda ang mga boksingero, ang mga katangiang ito ang kadalasang unang bumababa. Bumabagal ang oras ng reaksyon. Humahaba ang paggaling sa pagitan ng mga palitan. Ang patuloy na presyon ay nagiging mas mahirap manatili sa mga round. Gayunpaman, ang mahabang buhay ni Pacquiao ay nagmumungkahi na ang pagbaba ay hindi sumunod sa isang simpleng trajectory. Ang kanyang mga pagganap sa huling bahagi ng karera ay nagpakita ng adaptasyon sa halip na paglaban. Naging mas mapili siya, umaasa sa karanasan upang pamahalaan ang output sa halip na tuluyang iwanan ang agresyon. Ang ebolusyong ito ang nagbigay daan sa kanya upang manatiling mapagkumpitensya, kahit matagal nang nawala ang marami sa kanyang mga kapanahon. Ang kanyang kahandaang magpatuloy sa pag-aayos ay nagpapakita ng isang mandirigma na komportableng kumilos ng lampas sa pisikal na tugato. Ang estilo ni Mayweather ay nagpapakita ng ibang kurba ng pagtanda. Ang depensa, kapag nakaugat sa pagpoposisyon at pag-asam, ay may posibilidad na tumanda ng mas maganda. Ang mga mandirigmang umaasa sa pagpapaaral sa mga kalaban sa halip na daigin sila ay kadalasang nagpapalawak ng kanilang bisa sa mga susunod na taon. Ang karera ni Mayweather ay nagpapakita ng prinsipyong ito. Bihira niyang matanggap ang mga pinsalang natamo at lumalabas sa karamihan ng mga laban ng may kaunting parusa. Bilang resulta, ang kanyang pisikal na pagkaluma ay tila limitado kumpara sa haba ng kanyang karera. Gayunpaman, ang depensa ay hindi immune sa oras. Ang pag-asam ay nakasalalay sa talas. Ang mga reflexes, kahit na sinanay, ay unti-unting bumabagal. Ang margin para sa error ay lumili. Laban sa piling kalaban, ang isang sandali ng pag-aatubili ay maaring magpabago ng isang round o kahit isang laban. Bagamat ang mga eksibisyon ni Mayweather ay nagmumungkahi na nananatili siyang may malaking kasanayan, ang kontroladong katangian ng mga kapaligirang iyon ay naglilimita sa kung ano ang maaring mahinuha tungkol sa kahandaan sa kompetisyon. Ang unang laban noong 2015 ay naganap sa isang sandali kung kailan ang parehong mga mandirigma ay naglalakbay na sa maagang pagbaba. Si Pacquiao ay aktibo at mapanganib pa rin, ngunit hindi sa kanyang eksplosibong tugato. Tumpak pa rin si Mayweather, ngunit hindi na nagmamadali sa bilis. Ang kontekstong iyon ang humuhubog sa kung paano binibigyang kahulugan ng mga analist ang resulta. Hindi ito isang pagtatagpo ng mga prime, kundi ng mga adaptasyon. Ang isang rematch ay lalong magpapalakas sa dinamikong ito. Sa praktikal na mga termino, ang pangalawang laban ay malamang na mas mabagal, mas taktikal, at hindi gaanong eksplosibo kaysa sa orihinal. Ang diin ay lumipat mula sa patuloy na palitan patungo sa mga nakahiwalay na sandali. Ang pag-i-score ay nakasalalay sa kontrol sa halip na lakas ng tunog. Ang senaryo na ito ay maaring pabor kay Mayweather, nang diskarte ay umuunlad sa mga kapaligirang mababa ang output. Para kay Pacquiao, ang tagumpay ay nakasalalay sa paglikha ng hindi mahuhulaan, mga sandali kung saan ang karanasan ay nangingibabaw sa pisikal na pagbabago. Ang pagpapaubaya sa panganib ay nagbabago rin sa edad. Ang mga mas batang boksingero ay madalas na tumatanggap ng mga palitan bilang bahagi ng paglago. Ang mga mas matandang boksingero ay mas maingat na pinamamahalaan ang panganib. Alam na ang paggaling ay mas mabagal at ang mga pagkakamali ay mas mahal. Parehong sina Pacquiao at Mayweather ngayon ay kumilos ng may ganitong kamalayan. Ang resulta ay isang paligsahan na malamang na tinukoy ng pag-iingat sa halip na pagmamadali. Higit pa sa pisikal na konsiderasyon, ang psikolohikal na tiempo ay may papel. Paulit-ulit na nagpakita si Pacquiao ng ginhawa sa kawalan ng katiyakan. Ang mga pagkatalo ay hindi nakahahadlang sa kanya na magpatuloy. Ang pag-iisip na ito ay nagbabawas ng pressure at nagbibigay daan sa pagtuon sa pagganap sa halip na sabunga. Ang psikolohiya ni Mayweather ay palaging nakatuon sa proteksyon. Ang pag-iwas sa pagkatalo ay hindi takot, kundi estratehiya. Ang pamamaraang iyon ay naghatid ng perpekto,
Ngunit lumikha rin ito ng isang kapaligiran kung saan ang panganib ay may dipantay na biga. Sa isang senaryo ng rematch, ang mga balangkas ng pag-iisip na ito ay muling nagbabanggaan, ngunit sa ilalim ng magkaibang pusta. Ang unang laban ay tungkol sa kataas-taasang kapangyarihan. Ang pangalawa ay tungkol sa interpretasyon. Binabago ng pagbabagong iyon ang paghahanda at inaasahan. Hindi na hinahabol ng mga mandirigma ang pagpapatunay, pinamamahalaan nila ang persepsyon. Ang mga training camp sa yugtong ito ng isang karera ay magkakaiba rin sa panimula. Ang paggaling ay nagdidikta ng schedule. Ang mga pinsala ay mas matagal gumaling. Ang paghahanda ay nagiging tungkol sa preserbasyon sa halip na transformasyon. Ang realidad na ito ay pinapaboran ang mga mandirigma na umaasa sa mga pangunahing kaalaman sa halip na muling pag-imbento ng atleta. Nililimitahan din nito ang lawak kung saan maaring baguhin ng malaki ng alinman sa mga lalaki ang kanilang diskarte. Madalas na ipinapalagay ng mga tagamasid na ang edad ay nagpapantay sa mga mandirigma. Ngunit ang pagkakapantay-pantay ay bihirang simetriko. Ang pagtanggi ay maaring magpalaki ng mga bentahe sa estilo. Ang isang mas mabagal na bilis ay maaring magpatangkad sa depensa. Ang pinababang lakas ng tunog ay maaring mabawasan ang opensibong presyon. Sa ganitong diwa, ang oras ay maaring aktwal na palakasin ang dinamika ng unang laban sa halip na baliktarin ang mga ito. Gayunpaman, ang kasaysayan ng boxing ay nagbabala laban sa katiyakan. Ang mga laban sa huling bahagi ng karera ay kadalasang nagbubunga ng mga hindi inaasahang resulta dahil ang mga pagpapalagay ay nangingibabaw sa pagsusuri. Ang maliliit na pagbabago sa tiempo, distansya, o kumpiyansa ay maaring makagambala sa mga itinatag na pattern. Ang karanasan, kapag sinamahan ng pagkakataon, ay maaari pa ring magdulot ng mga sandali ng kalinawan. Ang kawalan ng katiyakan na ito ay nagpapasigla ng interes. Kung ang mga resulta ay mahuhulaan, ang nostalgia lamang ay hindi nagpapanatili ng demand. Ang apela ay nakasalalay sa posibilidad, gaano man kaliit, na ang panahon ay humuhubog muli sa ekwasyon sa mga banayad na paraan. Hindi sapat upang garantiyahan ang pagbaligtad, ngunit sapat upang bigyang katwiran ang kuryosidad. Sa huli, ang realidad sa loob ng singsing ay hindi mapaghihiwalay mula sa realidad sa labas nito. Ang isang rematch ay hindi iral ng mag-isa. Ito ay hahatulan batay sa memorya, inaasahan, at konteksto. Ang bawat round ay susuriin hindi lamang para sa mga puntos na nakuha, kundi para sa kung ano ang kinakatawan nito, tibay, pagtanggi, o pagsuway. Para kay Pacquiao, ang pagbabalik sa ring laban kay Mayweather ay nagpapatunay sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang mandirigma na direktang humaharap sa kawalan ng katiyakan. Para kay Mayweather, ang pagtanggap sa parehong hamon ay nagpapakita ng kahandaang subukan ang tibay ng isang maingat na binuong pamana. Ang parehong mga pagpipilian ay may kahulugan na lampas sa pamamaraan. Habang nagpapatuloy ang mga talakayan, ang edad ay nananatiling tahimik na ikatlong kalaho. Hindi ito maaring makipag-ayos o ibenta. Nakakaimpluwensya ito sa paghahanda, estratehiya, at resulta sa mga paraang hindi makontrol ng anumang kontrata. At tinitiyak nito na kung sakaling magkita muli sina Pacquiao at Mayweather, ang laban ay hindi na maulit ang nakaraan, kundi isang refleksyon ng lahat ng nangyari simula noon. Sa ganitong diwa, hindi binabawasan ng tiempo ang kaugnayan. Binabago nito ang hubog nito. Sa huling pagsusuri, ang tanong na nakapalibot dito Manny Pacquiao Floyd Mayweather Jr. hindi kung maaring magkaroon ng rematch, kundi kung dapat ba itong gawin, at kung ano ang magiging kinatawan ng desisyong iyon sa huli. Sa yugtong ito ng kanilang mga karera, ang aksyon at hindi pagkilos ay halos magkapareho ang biga. Ang bawat pagpili ay nagpapadala ng senyales, hindi lamang sa mga tagahanga at promoter, kundi pati na rin sa sport mismo. Para kay Pacquiao, ang lohika ng pakikipag-ugnayan ay nananatiling naayon sa arko ng kanyang karera. Bihira niyang ituring ang boxing bilang isang bagay na dapat itago sa likod ng salamin. Sa halip, itinuring niya ito bilang isang espasyo para sa pakikilahok, kahit na hindi tiyak ang resulta. Ang pangalawang laban kay Mayweather ay naayon sa pananaw na iyon sa mundo. Hindi ito mangangako ng pagtubos o pagpapatunay, ngunit mag-aalok ito ng resolusyon. Isang kahandaang harapin ang isang kalaban na sumisimbolo sa mga limitasyon ng kanyang panahon. Ang pananaw na iyon ay umaayon sa isang bahagi ng kultura ng boxing na pinahahalagahan ang katapangan kaysa sa kontrol. Ang mga pagkatalo, sa loob ng balangkas na ito, ay hindi mga pagbabago kundi mga punto ng datos. Nagdaragdag sila ng tekstura sa isang karera sa halip na bawasan ito. Madalas na binabanggit ng mga taga-suporta ni Pacquiao ang pagiging bukas na ito bilang sentro ng kanyang apela. Hindi siya tinukoy ng pagiging perpekto, kundi ng paggalaw sa pamamagitan ng palaging pagsulong. Ang relasyon ni Mayweather sa pamana ay panimula na naiiba. Ang kanyang karera ay nakabalangkas sa pagiging autor. Bawat pangunahing desisyon, mula sa pagpili ng kalaban hanggang sa panahon ng pagreretiro, ay nagpapatibay sa ideya na ang kadakilaan ay isang bagay na dapat pangasiwaan gaya ng pagkami.
Ang record na walang talo ay naging parehong pananda at simbolo. Pinoprotektahan siya nito mula sa paghahambing habang itinataas siya sa ibabaw ng kaguluhan na tumutukoy sa karamihan ng mga karera sa boxing. Sa kontekstong ito, ang isang rematch ay nagpapakilala ng pilosopikal na tensyon. Ang pagtanggap ay nagmumungkahi ng kahandaang isuko ang ilang antas ng kontrol, kahit na ang panganib ay tila mapapamahalaan. Ang pagtanggi ay nagpapalakas sa mga prinsipyong bumubuo ng kanyang pamana, ngunit kumpirmahin din nito ang matagal ng mga kritisismo na ang pag-iwas, hindi ang komprontasyon, ang tumutukoy sa kanyang mga huling kabanata. Walang interpretasyon ang absolute, ngunit ang persepsyon ay bihirang gumana sa absolute. Ginagantimpalaan ng modernong kultura ng palakasan ang visibility at determinasyon. Ang kalabuan, na dating isang lakas, ngayon ay nanganganib na bigyang kahulugan bilang pag-aatubili. Ang pagbabagong ito ay naglalagay ng banayad na presyon sa mga boksingero na ang mga karera ay itinayo sa ibang kapaligiran ng media. Pinapalakas ng mas malawak na ekosistem ng boxing ang pressure na iyon. Patuloy na naghahanap ang esport ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakawatak-wata. Ang maraming mga nagpapataw ng parusa, hindi pare-parehong schedule, at hindi pantay na pag-unlad ng bituin ay nagpapahirap sa pagpapanatili ng momentum. Ang mga legacy matchup ay nag-aalok ng pansamantalang kalinawan. Lumilikha sila ng mga pinagsamang sandali sa isang lugar na nahahati sa ibang aspeto. Ang isang rematch ni Pacquiao at Mayweather ay hindi malulutas ang mga hamon sa estruktura ng boxing, ngunit nagbibigay ito ng isang sentro ng atensyon. Ipapalala nito sa mga manonood ang isang panahon kung kailan nagtatagpo ang atensyon sa halip na nagkala. Para sa mga promoter at tagapagbalita, ang pagtatagpong iyon ay may nasasalat na halaga. Para sa mga tagahanga, nag-aalok ito ng pamilyaridad sa isang panahon ng patuloy na pagbabago. Gayunpaman, ang pag-asa sa nakaraan ay may mga kahihinatnan. Ikinakatwiran ng mga kritiko na ang muling pagbabalik sa mga lumang tunggalian ay nagpapantal sa pamumuhunan sa hinahara. Ang mga mas batang mandirigma ay nahihirapan para sa visibility kapag ang atensyon ay paulit-ulit na ibinaling sa mga kilalang pangalan. Sa pananaw na ito, ang isang rematch ay hindi kumakatawan sa pag-unlad, kundi pag-atras, isang senyales na ang boxing ay nanatiling umaasa sa kasaysayan nito upang mapanatili ang interes. Kinontra ng mga taga-suporta na ang mga lumang laban ay nagsisilbing mga pasukan sa halip na mga balakid. Nakakaakit sila ng mga kaswal na manonood na maaring makipag-ugnayan sa mga umuusbong na talento. Mula sa pananaw na ito, ang nakaraan ay hindi nakikipagkompetensya sa hinaharap, pinupundohan ito. Ang parehong argumento ay naglalaman ng katotohanan, at parehong humuhubog kung paano tatanggapin ang isang rematch. Para kina Pacquiao at Mayweather, ang mga debating ito ang bumubuo ng backdrop sa halip na ang motibasyon. Ang kanilang mga desisyon ay gagabayan ng personal na kalkulasyon, kung paano nila nais na maalala ang kanilang mga karera, at kung gaano kalaking kawalan ng katiyakan ang handa nilang tanggapin sa huli. Hindi na sila binibigyang kahulugan ng mga titulo. Hindi na siya pinipigilan ng mga anggo. Ang natitira ay ang pagpili. Ang kahalagahan ng pagpiling iyon ay higit pa sa isang kaganapan. Kung patuloy na hinahangaan ni Pacquiao ang mga kilalang kompetisyon, pinagtibay niya ang isang modelo ng mahabang buhay na nakabatay sa pakikipaglaban. Kung patuloy na tatanggi si Mayweather sa mga balik sa kompetisyon, pinagtibay niya ang isang modelo ng pamana na nakabatay sa pangangalaga. Kung magkikita silang muli, nilikha sila ng ikatlong modelo, isa kung saan ang kasaysayan ay binabalikan hindi upang itama, kundi upang isa konteksto. Ang ganitong pagkikita ay tiyak na huhusgahan laban sa unang laban, ngunit ito rin ay magiging hiwalay dito. Ang mga boksingero ay papasok na may iba't ibang inaasahan, iba't ibang pisikal na realidad, at iba't ibang pista. Ang tagumpay ay hindi magkukorona sa kataas-taasang kapangyarihan. Ang pagkatalo ay hindi mabubura ng kadakilaan. Ang resulta ay gagana bilang komentaryo sa halip na konklusyon. Sa maraming paraan, ang kawalan ng katiyakan na nakapalibot sa rematch ay sumasalamin sa kawalan ng katiyakan na kinakaharap ng boxing mismo. Ang esport ay nakikipagnegosasyon sa kaugnayan nito sa tradisyon sa isang mabilis na nagbabagong kapaligiran. Dapat itong magpasya kung gaano kalaking bigat ang ibibigay sa nakaraan, at kung paano ito isasama sa isang umuusbong na kasalukuyan. Sina Pacquiao at Mayweather, dahil sa kanilang katayuan, ay naging mga simbolo sa negosyong iyon. Sa paglipas ng panahon, lumilitaw ang panahon para sa isang desisyon. Walang kinikilingan ang edad. Pabago-bago ang interes ng publiko. Ang tila nakakahimok ngayon ay maaring maging kalabisan bukas. Ang katotohanan iyon ay nagdaragdag ng tahimik na pagmamadali, kahit na walang mga pampublikong deadline. Ang katahimikan ay hindi maaring tumagal ng walang hanggan ng walang kahihinatnan. Kung hindi kailanman mangyayari ang rematch, ang tunggalian ay mananatiling isa sa mga dakilang hindi pa nalulutas na kwento ng boxing. Isang makasaysayang kaganapan na sumagot sa mga tanong habang iniiwan ang iba na hindi nagalaw.
Kung mangyari ito, suriin ito hindi para sa kung ano ang binago nito, kundi para sa kung ano ang ipinapakita nito. Tungkol sa mga tumatandang kampiyon, tungkol sa nagbabagong mga inaasahan, at tungkol sa isang sport na naghahanap pa rin ng balanse sa pagitan ng memorya at momentum. Sa huli, ang pamana ay hindi lamang binibigyang kahulugan ng mga record o resulta. Ito ay hinuhubog ng mga desisyong ginagawa, kapag kakaunti na ang natitira, upang makamit at marami ang maaring ipagsapalaran. Para kina Pacquiao at Mayweather, ang sunod na hakbang, patungo man sa isa't isa o malayo, ay magsisilbing pangwakas na pahayag ng kanilang pinaniniwalaang kinakailangan ng kadakilaan. Sa boxing, ang mga pagtatapos ay bihirang malinis. Dumarating ang mga ito sa pamamagitan ng akumulasyon sa halip na deklarasyon. At habang papalapit ang kabanatang ito sa mga huling pahina nito, ang pinakamahalagang detalye ay maaring hindi ang mismong laban, kundi ang pagpili na nagtatakda kung ang kwento ay tahimik na magtatapos o muling umalingaw-ngaw.